Yan, good morning po ulit sa ating lahat, brothers and sisters. Especially dun sa nakakasama po namin everyday through live stream. Magandang umaga po sa ating lahat, sa pong mapagpala at malamig na umaga. So dito po sa Baguio, nararamdaman na po namin ang malamig na simoy ng hangin. So nangangamoy Pasko na po. So 30 days to go or 1 month. Pasko na. So panalangin po namin sa bawat isa sa inyo na somehow ay makauwi po kayo at makasama po ninyo ang mga pamilya kahit na ganito po yung ating sitwasyon. So manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. So Pasko na naman, okay, tulid ng araw, di ba? So ayun, yung mga LDR na katulad ko, ang song nila, Pasko na, sinta ko. Bakit wala ka pa? Salamat sa Panginoon dahil kahit na ganoon ay patuloy po tayong nagpupuri at nananambahan sa ating Panginoon. So sabi po niya sa mga awit, chapter 100 verse 5, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanpaman. Amen. So sa umagang ito, samahan niyo po kami sa aming pagpupuri at pananambahan sa ating Panginoon. Kinauhawan kita, o aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw.
Diyos Ama. Ang iyong nilikha, luluwa't hatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. May sarap pong sabihin, Panginoon, na kayo po ay napakabuti sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung dinadanas po namin, ano man yung kapighatian at kabigatan, Panginoon, na dinadanas po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Still, you are good, Father God. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. At nawa, Panginoon, sa patuloy na aming pag-aaral, samahan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon. Dahil dito, Panginoon, ay naipapakita niyo po, Panginoon, ang inyong kadakilaan at kabutihan sa bawat isa sa amin, Lord God. Pinadakila, pinapasalamatan ka po namin sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, gusto ko pong sabihin, we have open line of communication to our God. I hope na lahat po tayo ay we are communing and conversing with our God this morning dahil yan po ang ating pagtutuunan ng pansin paano po nangungusap ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya magandang umaga muli sa inyong lahat. And thank you, Brother Roy, Sister Dali, my beloved wife. Let us welcome our brethren in the Lord. Yes, good morning again po mga kapatid. Pasko na naman o kay tulin ng araw. Paano Paskong nagdaan. tila ba? Tila ba kahapon lang? Ay, kailan lang. Kailan lang. Okay, masarap pong isipin na Pasko na naman. Pero mas masarap pong isipin na may Diyos po tayong nagmamahal sa atin. Amen. Ang katapatan niya tunay at dakila. Alam mo kung patuloy, kung ang pag-usapan natin ay patungkol sa katapatan ng Diyos, wala nang ibang tutunaw sa ating mga matitigas na puso at saka mga kaisipan po nating ang daming pong pinagfufokusan. Pero pag patungkol po sa katapatan, kung sino po ang Diyos sa ating buhay, ang sarap pong, sabi nga nila, it's so sweet to stay in the presence of the Lord. Amen. Especially early in the morning, mantakin mo kung yung asawa mo ang kakanta ng isang love song sa'yo early in the morning, di ba? Nakakapagbigay, nabibighani yung puso ng kabiyak, di ba? Amen. Eh, much more sa atin na... Can I play ay, a record na yan lang? ang hindi mo yata magagawa, si Tayo. Magturo ka na lang. I can try. What I'm saying is, it's so sweet to sing, how good and how faithful singing melody in our hearts, di ba? Making melody in our hearts early in the morning. Di ba, Brother Roy? You know that song, di ba? And we sing that later. Making melody in our hearts is, later on, kung naalala pa ni Brother Roy. Basta kantayin lang natin ng action, ha? Masarap pong magpuri sa Panginoong Diyos sa umaga dahil wala pa pong maraming concerns yan. Pero mamaya pag nanay o kaya tatay, dami nang iniisip. But disciplining ourselves early in the morning,
by staying in His presence or in the presence of the Lord, it's so wonderful. Nawala na pong, sabi nga nila, sa Ilocano, hamo nga maisukat iti kwarta. Iya bendisyon nga ito ni Apo Diyos iti agsapa. Amen. Diba? So, Siddharth, can we once again Greet greet our brethren? No? Hindi naman po ganong nakukuha yung time po natin. Siguro we just want to say thank you and greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Tingnan mo na lang kung sino yung mga kasama dyan. Okay, so magandang umaga po or hapon sa Canada kay Brother Francisco Bautista ng Richmond, Canada, together with your beautiful wife, Sister Carmen. Thank you also for joining Pastor Edo Manzano. Edo Aping Manzano. Yan. Sister Josephine Ancheta, Sister Mes Siapno, and Brother Hill. We also thank the Lord for having with us MJ Namuag. Good morning and blessed morning sa atingan po niya. And also we have here Pastor Christopher Moral Pedrigon Daria and his wife, Sister Sylvia. Sister Sylvia, Sister Shirley Tininggal, together with your family or your husband maybe, no? Sister Joy, BM Carte, Sister Mitz, Sister Dayan, Sister Asani de la Cruz, Sister Nida Magana, Mel B. Blessed morning po sa lahat. Kindly mention, Sister Mel B, kung taga saan po tayo. And of course, we have here Pastor Joseph Merced and Sister Helen Merced together with your maybe Mark and Anne. Of course, we have here Pastor Rani Tamayo, Marife Paulo Bueno. Yan. Quezon City. Yan. Sister Lilibet Molina Guzman. Ito yung second timer na po nating winner ng Riddle. Na? Brother Willie Eugenio and Ate Mirna ng Laguna. Of course, we have here Kay Gansenya and with your mom, Sister Billy. Dad. And your dad, Brother Manding. Sister Ricardo Eugenio. Zenaida Paneda Pacho. With Pastor Pet. With Pastor Pet, Golden Eagle. Good morning, Brother Dong Sapigaw, maybe you are watching with your wife right now, no? Sister Jing Navalta, Brother Nonoy Baby Dequino, Sister Helen Salcedo and Kiko Salcedo, Ma'am Glenda Season. We have here Marilyn Corpus, yung mami ni Brother Lloyd and si Shai. Yan. Naimbag na bigat, family ng Corpus. Sister Lilia Carino Manogan. We have here also Sister Evelyn Ilarina, Sister Josephine Dumlao, Sister Catherine Munzon. Ito po yung grupo ng Saudi Arabia. Auntie Vicky Cases, Manila. No? Yes, Manila. Sister Jenny Macareeg or Daisy Fuentes. Sister Jonalyn Rulian at Mami Mercy. See you later. No? BGF po ng Esther, magmimit mamaya. Baka gusto pong humabol yung mga kasama po natin. No? Sister Chemak or Sister Nancy Macareeg and Brother Anthony, nalala mo na ngayon, na nasa Saudi Arabia. Yan. Pastor Ike, good morning. And your mom and your sister Kim. Sister or Pastora Mary Ann Cadiz Dalman ng Ilocos Norte. Mami ni Brother Roy, si Sister Jovita, daddy niya Brother Pablo Madronio. My cousin Imelda Galario ng Honolulu, Hawaii. Thank you for joining, cousin, and belated happy birthday. That's my beautiful cousin in Honolulu, Hawaii. Thank you for joining. No? Brother Gab Baluran Lacostales, and of course, Ma'am Vanji Kabuko. Huwag po natin kalilimutan yung hindi pa po nakapanood ng Tres na YouTube po ng kapatiran po natin, si Raymond at saka si may kasama po silang dalawa, na? Together with Carl. I think so, yes. And of course, we have here, Catherine, tapos na. Bring May, Brother June Orencia. Good morning, Glo. Good morning, and Sister Ronel. Yes, Sister Ronel.
And Deacon Awisen Vicente ng La Trinidad. And your company. Oh, yan. In your company. My batchmate, Cadiz ng California. And of course, yung dalawang pamilya sa Norway, Brother Jay, Sister Ashley, Sunshine and Archie. And we have here Brother Wirlo Estrada. Thank you for joining, Brother Wirlo. And good morning also sa batchmate ko, si Brother Jay Villanueva. Yan, baka makalimutan ko po, nasa ano ko po. And Brother Ompong and Sister Sylvia. Yes. Good morning also. Ayan, I think nabati na po natin. How about Sister Isagani Isagani Punsalan? Thank you for joining us also. How about Kat Kukya? Hindi yata. And of course, Mary Ann Halog. And Yes, my your family. sister, no? Mary Ann Halog. And my mom, thank you po for joining us almost every day. I think every day in the morning except on Sundays. But you are joining also in our corporate worship. And Sister Josefina Maliwanag Salazar. Good morning po. Okay, I think kung hindi pa po namin nabanggit yung mga iba, We're here, Nelly Ann Gayo Vega. mhm. Good morning po. Yules Marquez. Yes, oo. And banggit ko na ba Sister Jonelyn Rulian? Yes, oo. Pati si Nanay Mercy, sabi mo. Sister Mercy. We have here Reynan Asis. Paki-mention lamang po, Brother Reynan, kung saan po tayo, saan po ang location po natin. And then, mag-react po kayo, mag-greet po kayo dyan so that your name will stay sa live stream po natin. At kung i-review po natin, we will watch again, makikita po namin yung mga pangalan po ninyo doon. And we can communicate with you. And we love doing that. And Sister Melinda Tungol ng Laguna. Sige po, habang kung may makita pa po ang aking wife na hindi pa po nabati, we'll take this time to read our passage. Maiksi lang po doon sa Hebrews chapter 1 as we have started our study yesterday. Basahin uli po natin kahit yung from verse 1 up to verse 3 dahil yan po yung atin pong ipagpapatuloy na pag-aaralan sa umagang ito. Okay, babasahin ko po sa NIV or New International Version, but you can use any other version of the Bible. But it will be good if you will be using the same version para we can you can immediately identify or flow with the discussion. Mas madali pong makasabay po kayo sa atin pong pag-aaral. Verse 1, in the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, muli po kami ay nagpapasalamat sa umagang ito sa inyo po dahil ito po ay pagpapala po ninyo. Ganon din po sa pagpapalang pinagkaloob niyo po sa amin na kami ay makapagpatuloy na makapag-aral na sama-sama dito po sa inyong banal na salita. Kinikilala po namin na kung wala po kayong tulong na ibibigay po sa amin, hindi po namin maunawaan ang iyong mga salita. Ganun na rin po na hindi po namin maisa sa pamuhay. Kaya nga po kami ay humihingi ng tulong, patuloy na tulong sa inyo
upang ang bawat isa sa amin ay makaunawa ng iyong mga salita at ganun din po na mapalapit po sa inyo. Lalong-lalo na po kayo ang may taas sa aming pag-aaral sa umagang ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon po ay nag-conclude po yung discussion po natin doon sa mga kasagutan po ninyo kung paano po ang Diyos ay nakikipag-usap sa inyo. At kami po ay we are encouraged and we are blessed as well in knowing that God is continually speaking to you and you are speaking with God as well. Dahil ang atin pong pinag-aaralan ay patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo na siya po ang mensahero at mensahe ng Panginoon Diyos. At yan po ang title ng ating lesson, Jesus Christ, God's Messenger and Message. Una, doon sa verse 1, ay tinunghayan po natin paano po ang Diyos Ama ay nangusap sa ating mga ninuno. Isama ko na po yung ating mga sarili doon sa our forefathers dito, although hindi po tayo mga Hudyo by birth, but we know that we are in Abraham's covenant with God or God's covenant with Abraham because we are in Christ Jesus. We are spiritually connected to Abraham through our Lord Jesus Christ. Kaya pwede na rin po nating isama ang ating mga sarili to the group of the chosen people of God. Na yan po ang katotohanan. Lahat ng kay Kristo ay napili ng mga tao ng Diyos. Then in verse 2, makikita po natin na may contrast. Nangusap ang Diyos sa nakaraan sa mga ninuno po natin sa maraming pamamaraan. Kaya ang subpoint A po natin dyan ay nangusap po siya sa mga propeta o sa pamamagitan ng mga propeta at nangusap siya sa mga maraming pamamaraan at maraming iba't ibang panahon. No? In many times and in various ways. Yan po yung inumpisahan po nating pag-aralan kahapon. At yung pangalawa po na main point po natin dito dahil nga ikinuntras nung sumulat ayon po doon sa panahon po niya na noong pumarito ang Panginoong Jesucristo, yan na po yung simula ng last days. And yan po yung kasalukuyang panahon po natin na nagsimula yung present days po yan noong panahon po nung sumulat nitong Book of Hebrews. So dalawa po, nangusap ang Diyos sa nakaraan at nangungusap ang Diyos sa kasalukuyan. At una ay matutunghayan po natin dyan ang Panginoong Jesucristo na siya ang mensahero. Nangusap po ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang napakaganda, amazing, hindi lang po mensahero ang ating Panginoong Jesucristo, siya rin po ang mensahe ng Diyos Ama. He embodied the very message of God to us, His people, sa mga taong kanyang nilikha. At yan po ang lesson outline po natin. Kaya ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral doon sa verse 1 kasi hindi pa po nating lubusang natapos po ito at marami po tayong gustong ibahagi sa bawat isa sa atin. Kahapon po na pag-usapan po natin at isinare niyo po kung papaano nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. At mag-mention lang po tayo ng mga na nasabi na po natin, nabanggit na po natin at tulungan, ito po sana ay makatulong sa bawat isa sa atin na itong mababanggit na pamamaraan kung paano ang Panginoon Diyos ay nangungusap po sa atin. And I'm be pointing out to you that God will not run out of ways on how He can communicate with us.
At kung minsan mismo tayo po ay namamangha, paano po ang Diyos po natin ay napaka-creative kung paano po siya nakikipag-usap po sa atin. Kung minsan po, yung mga specific na pamamaraan ng Panginoon Diyos, hindi ko po alam kung nararanasan po ninyo na sa inyong pagtulog ay bigla ka na lang makakarinig ng ibinabalibag ang pintuan. Ngunit alam mo na hindi naman yung literal na pintuan may nagbalibag doon sa kwarto ninyo o doon sa bedroom ninyo, no? Si Sister Dali, naranasan niya na raw yan. And ako rin po ay hindi naman madalas, no? May mga panahon na naranasan ko po yan. Na yan po ay minsan ay yung sitwasyon na parang may prompting na ginigising ako ng Panginoon Diyos, ngunit hindi po ako sumusunod dahil masarap matulog. Minsan makakarin po tayo nung napasarap ang tulog mo, yung may prompting na bumangon at manalangin, ngunit nagpatuloy pa rin na matulog. Minsan mayroon po tayong magugulang tanggalan na mayroong nagbalibag ng pintuan. And then parang sinabi ng Panginoon Diyos, gising. I don't know kung nararanasan po nyo yan. Marami po tayong pwedeng ikwento na napaka-creative po ng Panginoon Diyos kung mangusap po sa bawat isa sa atin. Maaaring sabihin ng mga iba, nasa isip mo lamang yan. Masyado ka lang sensitive, no? Masyado lang malikhain yung kaisipan mo. Sabihin na po nila kung ano ang gusto nilang sabihin. Ngunit sa isang nakakaranas po doon ng mga bagay na yan, ay hindi po natin sasabihin, hindi niya sasabihin niya na nasisiraan na ng ulo. I believe those moments wherein God is intimately communicating with us are so precious. Hindi po yan kamalian or kapalpakan ng ating kaisipan, kung hindi yan po ay unique na pakikipag-usap ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa ating mananampalataya. Ngunit alam po natin na dapat mayroong pong boundary. Mayroon pong dapat gumagabay po sa atin upang hindi nga po tayo lumalampas at hindi na po tayo nakokontrol ng ating mga kaisipan at damdamin. At yan po ay ipo-point out po natin and we will develop more on that. But I will say it now directly para kung ano man po ang mapag-usapan po natin sa various ways and manners on how communicate with His people ay mayroon po tayong parameter or boundary na mag-guide po sa atin. At yan po ang written Word of God. As long as we are not going against the written Word of God, then we are in safe ground. Kung hindi man directly nabanggit po sa Biblia yung pamamaraan na yan, as long as hindi po natin sinusuway kung anumang katotohanan mayroon dito sa salita ng Panginoon Diyos in the written Word of God, then we are in a safe ground in those ways and manners wherein God is communicating with us. Minsan, di ba? Minsan mayroon kang iniisip na may hindi maganda. Tapos biglang nabuhos, natabig mo yung mainit na kaping tinitimpla mo. Sasabihin mo, just an accident? Maybe. Sa tingin ng mga iba. Ngunit kung ikaw sa panahon na yan ay mayroon kang iniisip na hindi maganda at bigla mong natabig yung mainit na kape na yan, for me, it's an indication, don't do it. No? It's just like you are just wasting yung mainit na kape na yan na para sa'yo, ngunit dahil sa masamang iniisip mo ay maaring masayang, matapon yung pagpapala na yan. I don't know, God has so many creative ways in communicating with us in specific times of our life. No? So maging sensitive po tayo, maging observant po tayo. Paano po
ang Diyos ay nakikipag-usap po sa atin. Ngunit i-mention ko lang po yung mga nasabi niyo na po at ipagpaumanhin po ninyo kung hindi ko po masasabi lahat. Ngunit ito po, mayroon pong nagsabi na parang isasama niya na lahat yung masasabi po natin kasi sabi niya, God speak to me in all circumstances of my life. No? Kaya kung all circumstances na po yan, ay lahat na po nang nangyayari sa kanyang buhay, mayroon pong mensahe ang Panginoon Diyos sa kanya. So, napakatindi po yun. Ibig po sabihin, maging observant po tayo ano po yung mga mensahe nga na ibinibigay ng Panginoon Diyos sa atin sa mga nangyayari po sa buhay po natin. Which I agree. No? Which I agree. With the belief that nothing happens. Nothing happens in this world and in our life without the permission of God. Because, alam po ninyo, minsan namamangha po ako, may mga Kristiyano na nagsasabi na ang Diyos ay kontrolado niya ang lahat ng nangyayari sa mundong ito with regards to natural events about the things that are happening in this world, but not necessarily what is happening in our lives, particularly sa ating mga iniisip, no? Sa ating mga desisyon, na para bang walang say ang Panginoon Diyos sa mga desisyon po natin. Dahil nga, ayaw po niyang pakialaman yung atin pong kalayaan na mamili at magdesisyon. Sa tingin ko po ay hindi po yan tama na sasabihin po natin para hindi po malabag o masuway ang ating kalayaan sa pagdidesisyon ay hindi na po tayo pakikialaman ng Panginoon Diyos. At the truth is, alam po ninyo kung ano ang palaging ginagawa ng Panginoon Diyos sa buhay ng mga tao. Kahit po sa ating mananampalataya, He continually constrains us not to sin. Yan po yung patuloy na ginagawa ng Panginoon Diyos sa buhay ng mga tao, kahit lalong-lalo na po sa ating pong mananampalataya. Ano po ba ang Tagalog ng constraint? Kinukontrol. English pa rin po, no? Para hinahadlangan po tayo, no? Hinahadlangan niya po tayo na magawa po natin yung mga kasalanang gusto nating gawin, na gusto ng laman po natin, or mga kasalanang ang kaaway, ang demonyo ay inaalok po sa atin na gawin. Mga kasalanan na ang mundong ito, itong masamang sistema ng mundong ating ginagalawan ay slowly molding us to conform na hindi po natin namamalayan kahit po tayong mga mananampalataya. Hindi lamang po natin batid gaano pong karaming kasalanan ang hindi po natin nagawa at magagawa dahil sa tulong po at dahil sa paghihigpit, paghahadlang ng Diyos na maisagawa po natin itong mga kasalanang ito. And praise God for that. No? And I want God for that to do that more in my life. As a matter of fact, I even include that in my prayer na, God, you frustrate any evil intention or plans of mine na bago ko po magawa yung kasalanan na yan. Hadlangan mo, Panginoon. Huwag mo pong ipahintulot na yan ay magawa ko. That's why I'm wondering why there are some Christians who entertain the possibility na because of God's desire for us to have freedom of choices and in making decisions, ay hindi niya na po tayo pinakikialaman. I cannot imagine that, no? Na ang Diyos po natin sa kanyang pakikipagrelasyon po sa atin bilang kanyang mga anak, sa atin pong mga Kristiyano, ay haayaan ka na lamang niya kung ano ang magiging desisyon mo. Nagsasabi niya, nasa sa iyo, binigay ko sa iyo ang responsibilidad, ang kalayaan para gawin yan, kaya hindi na kita pakikialaman. I don't think that's the way God is dealing with us, His children.
Alam ko po ang gini-give up lang po ng Panginoon Diyos at hindi niya pinakikialaman ay yung mga sinabi sa Romans chapter 1 na gradually and continually increasing in their godlessness and wickedness. Na sinabi ng Panginoon Diyos, God gave them up into their lust. God gave them up to the depraved mind. God gave them up in all their evil intentions and actions. Ngunit sa atin pong kanyang mga anak, alam ko po, araw-araw, ang Diyos po ay hinahadlangan niya po tayo. Ayan, at gusto ko po na sa akin personally gawin, lalo ng Panginoon dyan. Ikwento ko lang po a little, no? I'm sorry for saying a little more of my personal experiences because I cannot speak about your personal experiences with God. Kasi personal po ninyo yan nakaranasan sa Panginoon Diyos. Ngunit ang intention ko lamang po, bakit ko po isineshare itong mga personal na karanasan ko, ay upang ma-encourage din po kayo na maging sensitive po tayo kung papaano po ang Diyos ay nakikipag-usap po sa atin. No? Ngunit dahil hindi ko po kagad sinabi, nawala po sa isip ko na kung ano po yung gusto kong sabihin doon sa personal dealings na Panginoon niya sa akin. I'm so sorry for that. No? Maybe God does not want me at this time to share it with you. Maaari mamaya po kung ipaalala uli po sa akin ng banal na Espiritu Santo ng Panginoon Diyos. So, let me just continue with what I am saying na yung pong sinare po ninyo. Mayroon pong nagsabi sa atin through our conscience. God speaks to us. And that is so correct po, no? Nilikha po tayo ng Panginoon Diyos na ayon sa His own image and likeness. Dahil po dyan, ay mayroon po tayong konsensya na nilagay po ng Panginoon Diyos na nagsasabi, inaaprobahan po kung tama yung ginagawa po natin, nagkakaroon po ng check yan, at napakaganda po ng pakaramdam po natin. Ngunit kung mali ang atin pong ginagawa, mayroon pong nagsasalita na parang tinig doon sa kaibuturan po natin. Ngayon po ay konsensya po natin, but it seems like our conscience is a separate entity within us. Na para bang konsensya po natin, pero pwede po siyang magbigay ng judgment na para bang outside sa ating kaisipan, different from what we are thinking. Na sabi ng isipan mo, tama yan. Ngunit yung konsensya mo sasabi, no, it's not right. I'm telling you, it's not right. Tapos pag ipipilit po natin, sa simula, bubulong lang po yan, no? Pero pag itutuloy mo pa rin, sabihin, sanabi ko na nga, hindi tama yan eh. Di ba? Meron po ba kayong gano'n? Hindi naman literal na naririnig po natin sa ating isipan. Ngunit yun, nararamdaman po natin sa ating konsensya na sumisigaw na yung konsensya po natin. Kaya I believe na God is speaking through our conscience. But of course, our conscience is not 100% accurate, lalo na po pag ang konsensya po natin ay medyo nasira ng kaunti or sabi natin manihid, kalos, matigas na po ang konsensya, maaari na pong gumawa ng mali at hindi na po naririnig yung tinig ng konsensya dahil nga that person is successful already on repressing his conscience, na ilulubog niya na po ng gusto yung kanyang konsensya. Natatapakan niya na po, nilulublob niya na doon sa area ng kanyang buhay na hindi na po marinig ang sigaw ng kanyang konsensya. Ngunit sa mga mananampalataya po, dahan-dahan po ng konsensya po natin ay nagiging more reliable. Because the more that we know the Word of God, the more na tama po ang konsensya po natin. That's why there are so many passages in the Bible na sinasabi ng mga writers na my conscience is clear with this area. And then kahit po sa atin, may mga kasabihan po tayo, kahit sa mga desisyon na crucial, ano po sinasabi ng marami, you decide according to your conscience. Di ba? May mga panawagan pong ganyan na magdesisyon po tayo ayon dun po sa konsensya po natin because it is so difficult to go against one's conscience because your conscience
will hunt you. Hahantingin ka ng iyong konsensya. Kahit walang at labas na tinig or walang tao na nagre-rebuke sa iyo, wherever you go, at whatever time you are in, your conscience will continually speak to you. At alam po ba ninyo minsan, may mga Kristiyano ayaw manalangin? Dahil sa pananalangin, kasisimula mo pa lamang manalangin at ipikit ang iyong mata kung nasanay po tayong ipikit ang ating mata kung tayo po ay nanalangin. Magsisimula ka pa lang, yung konsensya mo ipaalala niya na kagad. Stop. Huwag kang manalangin at makipag-usap hanggang hindi ka nagsisisi doon sa kasalanan mo na ito. Diba, matagal ko na yung sinasabi sa iyo yan. Ngunit ngayon mananalangin ka, lalapit ka sa Panginoon Diyos, tapos hindi mo isi-settle yung kasalanan na yan. Your conscience will speak to you. I know that you know what I am talking about. No? Ano pa po na sinabi po doon? Baka mapapahaba po ito discussion po na. Diba? I want it to be very personal. Dahil sinabi niya rito na ang Diyos ay nakikipag-usap po sa atin at many times in various ways. Siguro bago tayo punta sa biblical account, mas matindi po rin yung pamamaraan. No? Nasubukan nyo na po bang kinausap na nyo sa pamamagitan ng kidlat? Kay Sister Mercy. Yan po isang patutuo niya. No? Si Martin Luther din po, yan po yung matinding karanasan niya. Kaya nga po siya pumasok sa monasteryo at naging monk po siya. Dahil muntik na po siyang tamaan ng kidlat. At yun po ay signal na sabi niya, alam ko, Panginoon, nangusap ka sa akin sa pamamagitan ng kidlat na ito. Kaya susunod na po ako. Ayaw ko po, kung kayo rin po ay nakaranas, na kayo po ay kinausap ng Diyos sa gitna ng unos. Sa palagi ko, maraming nakaranas niyan sa mga nakaraang bagyo po, no? Na kung yung bahay mo ay inaagos na at nandun ka pa sa loob, malamang marami kang mensahe na matatanggap galing sa Diyos. No? Kahit na yung tao na yan ay hindi niya kinikilala ang Diyos sa payapang pamumuhay, sa palagay ko sa mga ganyang sitwasyon ng buhay ay maaalala nila, Diyos ko. No? At marami po tayong nakikita na obserbahan na ganyan. Ngunit ito po yung nakakainis, but at the same time, nakakahabag na mga senaryo sa mga sakuna. No? Mayroon po tayong nakita sa Facebook. Mayroon pong nag-post po na hindi ko masyadong kakilala. Ngunit yung nilagay po niya doon ay mayroong isang babae na sa gitna ng baha, na hanggang baywang na po niya yung tubig, mayroon po siyang daladalang inililigtas. At yun po ay imahe ni Mary na kasinlaki po ng tao. Buhat-buhat po niya na ayaw po niyang mabasa. Ngunit siya po ay basang-basa na po at ang tubig ay hanggang kanyang baywang. At sabi ko, what a crazy thing, no? Na yung Diyos mo, instead na ikaw ang iligtas, doon sa bagyo na yan at sa baha na yan, ay yung Diyos mo ang inililigtas mo. Kung ako lamang po yun, na yung imahe na yan ay gawa sa kahoy, ay gagawin kong palutang po, no? Doon ako lulutang, kakapit po ako doon para masasabi ko na itong Diyos ko na ito ay nililigtas ako, no? Kung minsan po yan, nakakainis po, ngunit nakakahabag din po sa isang banda na mayroon po tayong mga kababayan na ganyan, na hindi po lubusang naunawaan kung sino po ang Diyos na buhay. Ang Diyos na siya po ang magliligtas po sa atin. At hindi po siya nangangailangan na kailangan po natin siyang tulungan or iligtas sa mga sakunang yan. Alam po ninyo si Job? Yan po rin ang kanyang naranasan, no? Ang Diyos ay nangusap sa kanya sa gitna ng bagyo. Ngunit bago po yan, ay nangusap din ang Diyos sa kanya in silence.
Have you ever experienced God speaking to you in silence? No? Paano yun? No? Sa gitna ng katahimikan, tahimik na tahimik ang mundo. Doon po mangungusap ang Diyos po sa atin. There are times that God will speak to us when everything is silent in our life. It can be in times of dryness. Yes, God will speak to us. And He will give something that will refresh us doon sa mga gitna ng tigang na yan sa ating pamumuhay. And in so many ways, no? Na ito po yung sinabi rito in many times and in various ways. Ano po ba? Naranasan na rin po ba ninyo na nangusap ang Diyos sa inyo na ang isang animal ay nagsalita? Wala pong nagsabi yan. Doon sa kahapon na sinabi na kinausap ako ng Diyos dahil yung aso ko nagsalita laban sa akin. Na maaaring kinagat ka. Ngunit hindi ako naniniwala na nangusap, nagsalita sa human language. Yung aso na yan na kinausap kanya na sinabi, ito ang mensahe ng Diyos sa iyo, amo ko. Ngunit ginawa po yan ng Diyos kay propetang Balaam na makikita po natin. Siguro, basahin lang po natin a little on that kasi maintriga po yung pangyayari na yan. Ano? Saan po natin mababasa yan? Yan po ay, of course, sa Old Testament, Numbers 22, verse 28 to 33. Basahin ko lamang po. Yung mga unang sinabi ko na po yun, mamaya sasabihin ko rin po na nangusap din po ang Panginoon Diyos kay Moses sa pamamagitan po ng umaapoy na kahoy, nasusunog na kahoy, ngunit hindi po natutupok. Kaya yan po, no, para bang mayroong malaking, ano bang tawag dyan? The burning bush, no? Pero kung sa panahon po natin ngayon, ay para kang mayroong tangke, gasol na malaki, no, na bumubuga ng apoy na ganyan at mayroong pong sinisindihan, ngunit nakahoy, ngunit hindi po natutupok. Kamangha-mangha talaga, no? Ngunit ito kamangha-mangha rin po na yung donkey ay magsalita, no? Numbers 22 verse 28 to 33. Kasi matigas ang ulo ni Balaam dito no? Kaya nga ginamit na ng Panginoon Diyos yung hayop na ang magsalita laban sa kanya. Numbers 22 verse 28 to 33. What have I done to you to make you beat me these 3 times? Nangusap na yung donkey dahil si Balaam pinalo niya na ng 3 beses yung kabayo po niya. Sabi niya, Balaam answered the donkey, you have made a fool of me. If I had a sword in my hand, I will kill you right now. The donkey, kita po niya, yung donkey ang nagsalita na naman. Sabi niya, the donkey said to Balaam, I am not your own donkey, which you have always ridden. Am I not your own donkey which you have always ridden to this day? Have I been in the habit of doing this to you? Kita mo, nakikipagrasyon na yung donkey sa kanya. Sabi, hindi ba ako yung donkey mo na palagi mong sinasakyan? Palagi ko bang ginagawa sa iyo ito? Sabi niya, have I been in the habit of doing this to you? No, he said. Then the Lord opened Balaam's eyes, and he saw the angel of the Lord standing in the road with his sword drawn. So he bowed low and fell face down. Alam po ninyo, ang isa pang kamangha-mangha dito, hindi lang yung donkey ang nagsalita. Si Balaam nakipag-usap doon sa donkey niya. Ay, kung ako nangyari nito, tatakbo na ako. Bilib din ako sa propetang ito, no? Nagsalita yung donkey niya, kinausap niya, at nakipagnegosasyon pa.
Matindi talaga sa tigas ng ulo, no? Si Moses naman po, sa Exodus chapter 3, no? Nung tinawag po ng Panginoon Diyos si Moses para po bumalik sa Egypt at iligtas yung mga Israelita po doon na matagal na pong alipin ng mga Ehipto at naghihirap po, ay kinuha ng Diyos ang attention po niya doon sa nag-aapoy na punong kahoy, na kahoy po, no? At hindi po natutupo. Kaya si Moses nakita niya, ano ito nangyayari na ito? Tapos, na-curious po siya, nilapitan niya. Tapos mayroon na pong tinig na nagsalita na sabi niya, alisin mo ang iyong mga sandalya dahil you are on a holy ground. Nasa banal ka na lugar. At nangusap po ang Diyos sa kanya. I don't know kung ano po ang mga karanasan po ninyo. Gusto pa po ba nating hintayin na mangusap ang Diyos sa atin katulad ng ginawa niya kay Propeta Jonah? Alam po ba natin ang istorya ni Propeta Jonah na mayroong pong pinapakiwa ang Diyos sa kanya na pumunta siya sa lugar na ito, sa mga taong ito upang ibahagi niya ang mensahe ng Diyos na sa sila ay dapat magsisi dahil darating na ang judgment, ang paghuhukom ng Diyos sa kanila. Ngunit si Jonah sabi niya, ayaw kong pumunta doon dahil talaga dapat lamang na maparusahan at malipol ang mga taong yan. Kasi alam ko, pag narinig nila ang mensahe mo, Panginoon Diyos, ay baka magsisi sila. Gusto kong malipol nga sila. Kaya hindi pupunta si Jonah. Ano nangyari? Nilamon po siya ng malaking isda. At akala po natin ay matutuluyan na po siya doon. Ngunit nung nandun na po siya, doon sa loob ng tiyan ng malaking isda, doon po niya natanggap ang napakatinding mensahe ng Panginoon Diyos. Maybe hindi po literal sa atin ang nangyayari na ganyan na tayo po ay nilululun ng buhay at nandoon sa loob ng isda bago po tayo nakarinig sa Panginoon Diyos. Ngunit alam po natin, may mga pangyayari sa buhay po natin na ang pakiramdam po natin ay parang ganyan. Figuratively speaking, as if we are already inside the belly of a huge fish, no, napakalaking isda. Dahil ngayon sa sitwasyon po natin na wala na po tayong masulingan. At alam po sa atin, ang nangyayari kung minsan, we are at the end of the road. Nasabi nga nila, na yung dulo na ng kalsada ay wala ka na mapuntahan. Iba naman, they are facing already against the wall. No? Pader na po yung babaeng ginawa at sa kahit saan po sila pumunta ay wala na po silang mapuntahan dahil napakaiukutan na po sila ng pader na ang kailangan na lang nilang pwedeng gawin ay tumingala sa itaas at doon po ang bukas. Yung mga iba naman po nakaranas ng pangungusap ng Diyos sa kanila nung sila po ay sumadsad on the gutter of the street, figuratively speaking, no, na sila po ay nabagsak na sa kanal sa kanilang pamumuhay dahil sad-sad na po sila sa dumi ng pamumuhay sa mundong ito. At doon po nila narinig ang boses ng Panginoon Diyos. I want you to be cleaned up by the blood of my Son, Jesus Christ. Doon po sila nakarinig ng magandang balita at doon po sila nabago ng Panginoon Diyos. Amen. Marami pong pamamaraan ang Diyos na nakikipag-usap po sa atin. Ngunit ito po yung magandang balita. Lahat po niyan na pamamaraan ay hindi po sapat. Lalong-lalo na po kung patungkol po sa kaligtasan. Kahit na po ang buong creation, God can use the whole creation. At yan po ang sinabi ni Paul doon sa napag-aralan na po natin, the invisible character of God and the divine power of God has been revealed by the creation. Kitang-kita po natin. Kung mamasdan po natin ang nakapaligid po sa atin ang mga bagay na nalikha ng Panginoon Diyos, mamangha po tayo talaga kung sino po ang Diyos na buhay at ano pong kapangyarihan mayroon po siya.
Ngunit lahat po niyan ay hindi po maibibigay sa atin ang mensahe patungkol po sa kaligtasan na plano ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. How can the mountain proclaim to us that Jesus died on the cross for the forgiveness of our sins? Hindi po maibabahagi po yan. Ngunit yan po ang titignan po natin sa main point number 2 po natin na in these last days, God has spoken to us. God's messenger and message in the present. Ayan po from verse 2 to verse 3. Ang sinabi niya, but in these last days, He has spoken to us by His Son. And that's no other than Jesus of Nazareth. At alam po natin ano po ang nangyari rito. Yan po yung inaalala po natin, ipinagdiriwang po natin sa Kapaskuhan. Yan po yung the virgin birth of the Lord Jesus Christ. Nangusap po ang Panginoon Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak. His only begotten Son. God's ultimate way of communicating with us is through His only Son, Jesus Christ. At yan po yung gusto pong ipaliwanag at patunayan ng sumulat ng Book of Hebrews throughout the whole book. Dahil nga, nabanggit ko na po kahapon, the whole book has something to do, the main theme of the whole book is the supremacy of Jesus Christ. In these last days, na yan po ay nagsimula noong pumarito ang Panginoong Hesukristo, ay inihahambing at ikinokontras. Ano po bang Tagalog ng kinokontras? Hindi lang po inahambing, inahalintulad, compare pa rin po yun, ano? Ipinaparis, kinukumpare po rin po, no? Inahalintulad ng pagkakaiba. Parang wala pong eksaktong Tagalog, no? Inahalintulad na ang ipinupoint out ay yung pagkakaiba. No? Ikinukontrast po. Paano po nangusap ang Diyos sa mga tao noong nakaraan na panahon at paano po nangusap ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Ano po ang pagkakaparehas, ngunit ano rin po ang pagkakaiba. Definitely, mayroon pong pagkakaiba. Kasi kung walang pagkakaiba, din hindi na po kailangan pumarito ang Panginoong Hesukristo. Ngunit alam po natin, the one who came here is God. Emmanuel, God is with us. Tuloy po natin yung sa point A, in these last days, God's messenger is His Son. Pagkakasalungat, na paghahalintulad na ipinapahayag ang pagkakasalungat. Sige. When Christ came here on earth, born of a virgin woman named Mary, God has spoken to us like never before. Isipin po natin ano po ang mensahe ng Diyos doon pa lamang po sa pagbubuntis ng isang berhen na babae na ang pangalan ay Maria. Ano na po ang mensahe ng Panginoon Diyos? Diyan pa lamang po sa pangyayari na yan, na ang isang berhen na babae hindi pa po nagalaw o nakipagtalik kanino man na lalaki, ngunit siya po ay nagdalang tao. Ano po ang mensahe po dyan? With God, nothing is impossible. Dahil yan din po ang parang katanungan ng babaeng ito o babaeng si Maria na sabi niya, paano ako magdadalang tao
ay wala naman akong asawa. Bagamat noong panahon na yan ay she was betrothed already with Joseph, but they were not married yet. At yan po ang katanungan ni Maria na sabi niya, paano ako magdadalang tao? Wala naman po akong asawa. At alam po ninyo ang sagot ni Archangel Gabriel, sabi niya, because with God, nothing is impossible. Paalala po sa atin, sa ating pong pagdiriwang ng Kapaskuhan na ito, huwag po natin aalisin ang mensahe ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak in his virgin conception, in the the immaculate conception of Jesus Christ by Mary is the power of God. With God, nothing is impossible. So, sa pagdiriwang po natin ng Kapaskuhan na ito, yan po yung unang kailangan po nating ipaalala sa ating mga sarili. Whatever things that we are going through at this time as we celebrate the virgin birth of Lord Jesus Christ, let's remind ourselves with this message, with God, nothing is impossible. Amin po ba? And then, ang mensahe po, ang mensahero ay kakaiba sa mga nakaraan. Kasi sa lahat ng mga nakaraan, ang Diyos po ay nangusap sa pamamagitan ng mga propeta. Diba? Mga propeta, nandyan po, siyempre una, kinukonsider po ng mga Israelita na si Moses ay isang propeta. Kaya nga po, kung additional information po sa atin, paano po ang mga books sa Old Testament ay napili or nagdesisyon ang mga Israelita na yan po ay kailangan po nilang isama sa Biblia po nila, na yan po ay salita ng Diyos. Ang basehan po nila kung yan po ay isinulat, yan po ay mensahe ng isang propeta. So si Moses, siya po ay kinukonsiderang propeta ng mga Israelita. At lahat na po yan, kahit na po sila, sino po ang sumunod kay Moses? Si Joshua. And then, the judges na. Pero yung mga judges po, the book of Judges, ay hindi po yung mga judges ang sumulat po dyan. No? Mayroong pong sumulat patungkol po sa buhay ng mga judges. And then, yung mga sumusunod na po doon, mga hari, no? Hindi rin po yung mga hari ang sumulat. Although, yun po ay patungkol po sa mga hari, ngunit ang sumulat po dyan ay mga propeta rin po. No? Although, si Haring David ay mayroon po siyang mga isinulat. Kasi nga, si David ay kinukonsider rin po na hindi lamang po hari na may Hudyo, kundi kinukonsider din po siyang had the gift of prophetic gift of declaring messages from the Lord. No? So, yan po ang pamantayan ng mga Israelita na dapat po mensahe po yan ng Diyos na pamamagitan ng mga propeta. Ngunit po sa panahon po natin noong pumarito ang Panginoong Jesucristo, ang mensahero ng Panginoong Diyos na ay hindi propeta, hindi po anghel, ngunit bagamat marami pong panahon sa Old Testament na ang Diyos, the second person, ang Panginoong Jesucristo, kung hindi pa po ninyo naririnig itong katotohanan na ito, the pre-incarnate Jesus, bago po siya nagkatawan tao, ang Panginoong Jesucristo, siya na rin po ay dumalaw na dito sa mundong ito, doon sa Old Testament, na yan po ay sa katauhan po ng the angel of the Lord, na kung minsan po ay nababanggit po sa mga narrative, sa mga stories, kung paano po ang Diyos ay nakipag-usap sa mga tao, at yan ay sa pamamagitan ng isang anghel, ngunit yan po ay nilalagyan nila ng definite article, the angel of the Lord, na marami ang nagsasabi, and I agree with them, yan po yung Jesus Christ came here on earth through these, sabihin natin, bodily forms
na kung minsan itong mga anghel na ito ay ang appearance po nila ay parang mga tao. Ngunit yung mga kausap po nila, katulad ni Abraham, na-identify po nila. Binibigyan po sila ng kaalaman na itong kausap po nila ay hindi mga ordinaryong tao. Ito po ay mga anghel na bumisita po sa kanila. I don't know also in our time, if there are still angels na ang kanilang mga anyo ay anyong tao. Ngunit sila po ay mga anghel pala na gustong may mensahe na ibigay po sa atin at sila ay nasa anyo ng mga tao ngunit sila po ay anghel. I don't know. I'm not sure. Hindi ko po alam kung mayroon pong nakaranas na po niyan sa inyo. Ngunit kung nakaranas man po tayo ng ganyan, paano nating malaman na yun nga ay anghel? Baka mukhang anghel lamang. No? Or boses anghel lamang, di ba? Minsan meron ganyan, oh, his voice is angelic one, no? And then may nagsasabi na, oh, ang kanyang mukha parang mukhang anghel, no? Hindi makabasag pinggan, talagang inosente. Yun pala, anak ng demonyo. Mukhang anghel lang. Sorry for the joke, no? Kasi alam po ninyo, sa katotohanan, ang demonyo po, kung magpapakita sa atin, sa anyong tao, hindi po may dalawang sungay. Hindi po may buntot. Hindi po magpapakita na ang kanyang anyo ay parang mukhang halimaw na tao. Yung may pangil o yung pangit ang mukha, yung may eke sa mukha. Hindi po. Malamang magpapakita ang mga demonyo sa atin kung may anyo man yan, anyong tao na napaka-pogi, napakaganda. Di ba, kapatid? Ilang beses ka nang nagkasala dahil sa magandang babae? Di ba? Oh, kapatid, ilang beses na nagkasala dahil sa poging lalaki? Hindi ka magkakasala. Malamang hindi ka magkakasala sa pangit na babae. Hindi ka rin magkakasala sa pangit na lalaki. Lalayon mo yan eh. Di ba? Ngunit kung magandang babae, nako, ingat. Kaya nga, di ba? Sa inyo rin pong mga pogi, napakahirap pong maging pogi, di ba? Lapitin ng kasalanan. Ayan. Kaya ingat po kayo dyan. Yung mga nag-aasam na masyadong pogi, ay delikado po yan. Siguro sabihin mo na lang, Lord, wag naman sobrang pangit. Pero okay na Lord yung kahit na wag sobrang ganda. Meron pa nga ang kanta, humanap ka ng pangit at mahalin mong tunay. Iniisip ko yun. Sabi ko, parang maganda, no? Parang maganda yung mensahe. Bakit? Kung pangit yung asawa mo, walang magkaka-interest. Sariling-sarili mo, di ba? Kaya kung napakaganda, malingat ka lang ng sandali. Ayan, marami na umaali-aligid. Kahit na alam na nilang may asawa na, naku po, lapit pa rin ang lapit. Anyway, bago po ako malayo sa ating mga pinag-uusapan. Kasi nga po, kung ang pamamaraan ng Panginoon sa ipakikipag-usap po sa atin, napakarami po. But praise the Lord. Nangusap po ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang iisang anak na ating Panginoong Heso Kristo. And that's the message of this holiday season na parating po, na sabi nga ni Brother Roy kanina, ay 25 days. Ay hindi, 30 days na sinabi mo, no? 30 days na lang. At kung tama po yung our way of reckoning time na December 25. But sabi ko nga, it doesn't matter what is the specific date or the right month, kung ano po ang eksaktong buwan na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Importante, ipinanganak po siya at narito po ang katotohanan na ang Diyos ay nangusap po sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Amen. Now, Sister Dali, mayroon bang mga question dyan? I will
not go na to the next dahil doon po sa susunod na ay ano na ang mensahe ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At dito po ay marami po tayong pag-uusapan. Ngunit gusto ko pong ikwento po sa inyo. Paano po na sa panahon na po natin ay parang maraming mga tao, ang tingin nila ay ang Diyos ay napakalayo. Mayroon namang mga tao, katulad ko po, bago po ako nakakilala sa Panginoong Hesukristo or nagkaroon ng personal na relasyon sa Kanya in such an intimate way as a Son of God, small s po yun, ay naniniwala na po ako noon na mayroong Diyos. Ngunit ang alam ko po ay ang Diyos nasa langit. Ayan, nasa langit. At dahil doon nasa langit siya, at ang langit ay napakalayo, so ang pakiramdam ko noon, mayroong Diyos, pero napakalayo niya. At kung minsan ay sa tingin ko noon, hindi naman po siya ganun ka-interesado sa buhay ko. Nasabi ko, kung mayroon man Diyos, sino ba naman ako para pag-aksaya niya ng panahon? Isa lamang po ako sa mga milyon-milyong tao sa mundong ito. At hindi naman ako ganun ka-importante. Hindi nga ako ganun ka-importante sa mga kaibigan ko, sa Diyos pa kaya. No? So may mga ganyan po tayong kaisipan noon. Ngunit noong naunawaan po natin ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, ay hindi naman po sa para bang lumaki ng ulo ng usupan natin kung gaano po tayo kaimportante sa Diyos. Ngunit nabigyan po tayo ng katiyakan na parang katulad ni Haring David nung siya po ay sumulat sa Psalms chapter 8. Nung sinabi niya, sinabi niya, oh, how majestic, how great your name is. And then sabi niya, when I consider the heavens, the work of your hands, the moon and the stars that you put in their place. Ano sinabi niya? What is man that you are mindful of him? Sino ba ang tao na ang iyong isipan ay punong-puno patungkol po sa kanya? Alam po ninyo si Haring David, nung panahon po niya, hindi po siya ordinaryong tao lamang. Hindi po siya pipitsugin na tao lamang. Siya po ang hari sa panahon na yan. Nandoon po siya, nagbubulay-bulay po siya sa balcony ng kanyang palasyo. Napakalawak po ng kanyang kariyan. During his time, ay papaangat po, halos nasa tuktok po ng prosperity ang bansang Israel, na nag-culminate lamang po yan doon sa pinakataas na ipinalo po ng kanyang anak na si Solomon. Ngunit nasa taas na po, halos nasa tuktok na po ng development, katanyagan ng bansang Israel nung si David ang hari. Ngunit nung minasdan ni Haring David ang nilikha ng Panginoon Diyos, napagtanto niya sa kanyang sarili. Sabi niya, Panginoon, sino ba ako na ginawa mo ako na hari ng bansang ito, ang aking tribo naman ay hindi po nakalinya kay Haring Saul, na siya po yung unang lipi ng mga hari dapat. Ngunit bakit si Haring David ang pinili ng Panginoon Diyos? Si David po, sa gitna ng kanyang katanyagan, sa gitna ng kapangyarihang autoridad na mayroon po siya, nung napagtanto niya gaano po kadakila ang Panginoon Diyos, siya po ay natunaw sa tinding pagmamahal ng Diyos. Sa kanya nasabi niya, sino ba ako, Panginoon, na ang isipan mo ay punong-puno patungkol po sa akin? Ganyan din po na sinabi niya noon. Actually, he used the third person dahil alam po niya ang katotohanan na ang Diyos ay nagmamahal at punong-puno po ng
sabi natin, God is mindful of us, not only for David. Sabi ni David, nilagay po niya in the third person and in generalities. Sabi niya, what is man that God is mindful of him? Sino ka ba at sino ako na ang Diyos ay punong-puno ng concern para sa atin, para ang iisang anak niya ay pumarito sa mundo upang magbigay ng mensahe po sa atin. Para sabihin ng Diyos, hindi ko kayo nakalimutan. And remember, before the coming of the Lord Jesus Christ, there was 400 years of silence wherein God did not speak to anyone by any prophet. Wala pong propeta. Kaya pag nakikita po natin sa Old Testament, the last prophet was Malachi. And there was a 400 years between the Old Testament, the last book in the Old Testament, with the first book in the New Testament, which is Matthew, na ang una po dyan is about the birth of the Lord Jesus Christ. There was 400 years of silence. Ngunit sabi ng Panginoon Diyos, kailanman ang aking pangako sa inyo na aking mga minamahal ay hindi ko nakalimutan. And here it is. I am sending my Son, Jesus Christ. Maligayang Pasko po sa inyong lahat sa umagang ito. No? And Brother Roy, lead us again in worshiping our Lord through singing. Yan, maraming salamat po ulit, Pastor Dan, sa napakagandang pag-aaral po natin sa umagang ito. So patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon dahil siya lamang po ang nararapat na sambahin. Amen. So sabi po sa napag-aralan natin na iba-iba man po yung pamamaraan ng Diyos kung paano po siya mangusap. Pero alam ko po na ang goal ng ating Panginoon ay yung mapabuti po ang bawat isa sa atin. Amen. So patuloy po natin sambahin ng Panginoon. Kantayin po natin itong Tagalog songs na ito na di ako magsasawa na purihin ka.
magsasawang purihin ka, Panginoong Jesus. Amen. That should be our response this morning. If God's mind is mindful of you and me, what should I respond? Or what should be my response to the one who created me? Dapat, And save me. And save me. Dapat, di tayo magsasawang purihin siya. Pero so sad, na kahit tayong mga Kristiyano, marami po tayong mga pagkukulang. Na? Ako na-remindan sa umagang, I am reminded once again, pag nababanggit yung Psalms 8 at sa Hebrews chapter Pag-aralan din po rin natin yan. it's Hebrews, chapter 3. I think nasa 1 pa. Yan. Yan, sa susunod po It's ng mga quoted lesson in po natin. Hebrews, no? Yes. So, nare-remindan po ulit ako na what should I respond or what should be my response to the one who created me and the one who saved me, the one who keeps being mindful of me every day. Na ang tayo po, hindi po natin kayang punuhin ang ating mga kaisipan para sa isang tao. Pero ang Diyos, kaya po niya na ang kanyang kaisipan ay punong-puno para sa iyo at para sa akin. At pwedeng sabay-sabay. At pwedeng kahit anong oras. Pero tayo kahit yung nagmamahal sa atin, maraming panahon hindi tayo ang nasa isipan nila. Pero ang Diyos na nagmamahal sa iyo at sa akin, Baka iba pa nga nasa isipan eh. Ibang babae, di ba? ay ewan ko sa iyo. Delikado. Babaeng pusa. Marami pong nagpapasalamat dito, mga response po ng mga kapatiran po natin. Kay Sister Shirley Tiningal, thank you po Pastor Dan for sharing us God's message to us this morning. God bless us all. Kay Kay, thank you Pastor. Amen. Merry Christmas din po. Kay Sister Joy, thank you Pastor Dan. God bless. Shalom. Kay Sister Kat Kukia, thank you Pastor Dan. Merry Christmas din po at sa lahat sa inyo dyan. Kay Pastor Imelda, Merry Christmas to Pastor. Thank you for our lesson this morning. Okay, Sister Zenny Tagupa, watching with you, brethren in Christ. Shalom. Kay Sister Betty, thank you Lord. Amen. Sister Sylvia, Merry Christmas din po. Thank you, Pas. Yan po. So, kay Sister Melinda Tungol, sabi ni Pastor kasi, humanap ka ng pangit. At mahalin mong tunay. Mahalin mong tunay. Eh, mas maganda yung comment niya. Humanap ka ng Kristiyano at ibigin mong tunay. Correct. At iibigin kanyang Tunay. Yan. Tunay. Dalisay. ako yun Sister Melinda, hindi po ako nagsabi noon. Kinote ko lang po yung kanta. No? Humanap ka ng pangit at mahalin mong tunay. Definitely, hindi ko po Sinasuggest yan. sinasuggest yan. Actually, suggestion ko nga sa mga pastor po na kasama po natin, humanap ka ng maganda. No? Para hindi ka na maghahanap pa pag naging asawa mo po yan. No? Kaya yung kanina distraction ko, joke lang po yun. Joke lang po yun. Kristiyano. Pero Kristiyano, of course. Maganda nga, pero hindi Kristiyano. Ay, Wala na yan. Nagre-rock po yung mga kabataan dito. Kasi i-disfellowship natin. manap ka, ang Diyos ang maging faithful ka lang sa Panginoong Diyos. Ibibigay niya yung tamang, maganda at gwapong Kristiyano para Correct. sa Di ba, Brother Roy? Ito katotohanan po ito. Ito katotohanan po dito sa OIJ. No? Wala po akong nakita na asawa ng mga pastor po namin dito na pangit. Tingnan niyo po lahat. No? Yung mga asawa po ng mga pastor namin po dito. Magaganda. Kahit po yung mga mag-aasawa pa lamang po. Kung nakikinig po dyan, si Pastor Jaira, Pastor Bones, Pastor Kenneth. Yan, they're online. Di ba? Walang kukontra. Magaganda yung mga... tsaka yan po, encourage din po natin. Ano? Pastor Chris nga, di ba? Pambira. Nag-pray lang. Pastor Jaira nga. Kahit na si sabihin na natin, magpapastor naman ito, di ba? Si Jonathan. Ewan ko lang si Edison. So, Pastor Edison. sabi ni Sister
makareg. Sabi Chema kasi ginagamit mo, Sister Nancy, kaya hindi ko makuha kaagad yung Sister Che, no? Christmas story is a love story. correct. That's God's love to you and me. Yeah? The love story of Love God. story with us. What? So, yan po. May mga comments pa po kayong hindi po namin nabasa lahat. But thank you again for joining us this morning. We would like to remind again that by December 1, we will start Sambang Umaga. Napagdesisyonan na po namin na wala pong... kasi usually, every Sambang Umaga po namin, meron po kaming breakfast. Kami po ang nandito. So, yung mga dadalo na lamang po, no? Kung if you have decided in your heart to join us in our Sambang Umaga, kasi so taxing po na kami po yung mag-prepare pa rito, kami na po yung sa preparation po ng every morning. So, in case you want to join, and actually, person, yes. we are encouraging you and inviting you, different families of OIJ, to take time. Minsan lamang po sa Kapaskuhan na tayo po ay magkakasama sa early morning, no? So take time to join us, not only live stream, through live stream, but join us personally. Yes. But if you want to have breakfast with us, kindly Bring breakfast. with us, or send breakfast with us. Okay? Wala na po kaming time para mag-prepare for our food sa breakfast po. So, yan po yung isang pakiusap po natin sa ating mga kapatiran na nandito po sa Baguio. Okay, so if you would like to sponsor breakfast for those who will be joining Simbang Umaga or Sambang Umaga, you can just PM Brother Ken. I'll be putting Brother Ken as the leader of our breakfast. The leader of the breakfast, not the leader of the band. Breakfast club, no? Multitasking po kasi ang nangyayari rito, mga kapatiran po natin na nandito po sa building na ito, mga anak po natin, sila na rin po ang prepare lahat-lahat. But please partner with us in preparing our breakfast. Di pa ba natin You and us. Okay? mag-greet ang bawat isa? Okay, so iikot ni Pastor Edison, magigreet po ang bawat isa ng magandang. Pastor Jai, Yes. ngayon lang po lumalabas yung pangalan mo. Nabanggit na hindi natin na babati. Kung hindi lalabas, hindi namin mabati. But thank you for joining this morning, Pastor. I know you're joining every morning. Mukhang narinig mo yung magandang girlfriend eh. Kaya, Pastor Joseph, tuwan-tuwa't papa mo nandito. Oh. tuloy po yung pastoral study and meeting po ng OIJ COA Pastor and pastors workers. at 8 o'clock. Okay, pastor to be? Kumuna. Mga bati rin. Parang kantahin din natin na yung Yan, happy birthday po pala in advance sa utol ko, si Brother Ryan in Canada. And my sister-in-law, si Ella, kahapon. Diba yun, November 24. And ganun din yung sister ko na nasa Dubai. At yung brother-in-law ko, happy anniversary po sa November 28. So, binabati ko na po kayo ngayon kasi bababa na po ako bukas. Kaya, yun. So, salamat po sa lahat po ng nakijoin sa umagang ito. Advance Merry Christmas po. Tumatanggap po ako ng gift as early as now. Pakibigay din po ang account. So, yun po. Gandang umaga po. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yung mga, yung mga tita ko po, tito, sila Pastor Jai, and binabati ko po. Ayan po, magandang umaga po ulit sa ating lahat, sa lahat po ng kamag-anak po namin dyan sa Agoo. And of course, sa Hawaii, Honolulu, Hawaii. And of course, sa lahat po ng mga kamag-anak po namin, magandang umaga po. Thank you for joining us again this morning sa ating morning devotion.
si Tita Evelyn Yarina. Magandang umaga po. And Merry Christmas po sa bawat isa sa atin. We hope and pray that throughout this Christmas pandemic ay hindi po sana tayo malimit sa ating pag-gather or sa ating pag-greet sa bawat isa. That is why opportunity namin ngayon to greet each and every one of you. Magandang umaga po and Merry Christmas po. Good morning, everybody. Bigat tayo aming kakapsat. Kaya sabi ni Pastor Roy, tumatanggap din ako ng free gift. Binabati ko ang lahat ng mga kasama natin sa umagang ito at maging sa mga magagandang incoming manugang ko. Totoo ang sinasabi ni Pastor na walang pastor na pangit ang naging asawa. Kaya I encourage every Christian na dapat na Christian din ang pipiliin ninyo para maganda ang regalo ng Panginoon sa inyo. At patuloy kayong maglingkod sa ating Panginoon. Merry Christmas to all. God bless you all. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, binabati ko po kayo ng Merry Christmas and Happy New Year in advance. So, ayan po, nagpapasalamat po ako sa inyong buhay na patuloy na sumusuporta at nagjo-join sa daily morning devotion po natin. So, God bless po sa bawat isa sa atin. Sige. Merry Christmas po sa inyong lahat. At sa mga nag-join po sa happy birthday. Incoming sa 27, si Granel, si Salcedo. So, happy birthday sa iyo, Granel. We pray na for strength, for continual puring na parating na naman yung isang taon sa buhay mo. So, happy birthday. Sa mga naka-join din po, Merry Christmas po sa inyo and God bless po. Sa mga sino pa ba? Si Kuya Les. So, hi Kuya Les. Thank you for joining us. We are very much encouraged na through here sa church, physically or in social media, you are joining us in supporting and helping us in the furtherance of God's kingdom. So, yun po. Yun. Sige. Good morning, Pastor Bonds. And good morning po ulit sa ating lahat. At salamat po ulit sa pagsama sa amin sa ating online devotion every day. At kung gaano po ninyo kami sinamahan sa ating online devotion, sa ating mga riddles, ay sana ay mas suportahan po pa rin natin ang ating darating na sambang umaga. So kita-kita po tayo sa ating sambang umaga. Good morning sa family ko dyan sa Ilocos, sa Manila, sa San Carlos City, dyan ako sa Baguio. Tsaka sa China po. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, Brother JM. Ayan, Brother J at saka Sister Ashley. Yan. Good morning po. Ayan, pahabol lang po. Binabati ko rin yung aking wife na nasa Dubai. Baka magtampo siya eh. Patay ako. Ayan, uwi ka na. Kasi namimiss na kita. Pasko na sinta ko, pero wala ka pa. Yan, salamat po. Yan, miss ka namin Sister Jenny. Yan. Miss ka na talaga ni Brother Roy. Yeah, May that's maganda pong asawa si Brother Roy. Yeah. Maganda at gwapo, di ba? Yan. Ang mag-asawang ito, bata pa sila noon. Sabi ko nga sa'yo, walang pangit na naging asawa ng pastor. Kasing ganda ng kanyang dalaga. Yan. So, Sige. We'll pray for Brother Werlo for good health, Thanksgiving,
and for his whole family, ang mga kapatiran po natin dyan sa Kapas. At kanina po nakita ko sa Facebook na yung tatay po ni Sister Joanna May Tulatre. Dulatre ay naaksidente po si Edgar. Panalangin din po natin, sama po natin sa panalangin. Panalangin din po natin ang family po ni Pastor Marlon Lanyo na naoperahan po yung tatay niya the other week. Ngunit mukhang nagbibigay na po ng huling mensahe ang kanyang tatay. At ito po ay indikasyon na hindi na po magtatagal at sinabi na po na request ng kanyang Sorry po sa action. na bumigay po yung upuan po namin. Hindi pa naman po kami ganito kataba, no? Okay. Part po ng, ito po, kung ano po yung nakikita nyo ngayon, ito po ay live. Sige, pala po tayo. Kay Pastor Marlon, kung mapapakinggan niyo po itong panalangin na ito po ay nihandog po namin para sa magulang po ninyo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa amin pong kapatid na si Brother Werlo, salamat po sa kagalingan pinagkaloob niyo po sa kanya, protection din po. At ang kanyang buong pamilya, Panginoon, sila Auntie Corazon, doon po sa Kapas, Sister Ivy, at lahat po ng mga kasama po namin doon. Ganon din po ang aming kapatid na si Brother Edgar Dulatre na na-aksidente po, I think last night or the other day. Patuloy niyo po siyang pagilingin at i-comfort po ninyo ang kanyang buong pamilya. Ganon din po ang panalangin po namin sa family ni Pastor Marlon Laonyo na sana ay bigyan niyo po sila ng comfort sa kalagayan po ng kanilang tatay. Bagamat natapos po ang operasyon, ngunit ang pakiramdam po ng kanyang tatay ay hindi na po siya magtatagal. Ngunit kami po ay humihingi pa rin po sa inyo kung ano po ang inyong kalooban na pagalingin niyo po siya na siya po ay makarecover physically upang maipayag po niya ang inyong kadakilaan sa mga kaibigan po niya at marami pang tao ang maligtas sa pamamagitan ng kanyang testimonyo, Panginoon. And Lord, continue to meet their needs. At salamat din po sa mga magba-birthday po ngayon, ang anak po ni Sister Zaini Tagupa who will be celebrating ay itong birthday po niya, and then si Granel this coming Friday, at yung mga nabanggit po ni Brother Roy kanina. Salamat po, Panginoon, na kayo po ang nagbubuhos ng pagpapala sa bawat isa sa amin. At ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, let's sing happy birthday to the Birthday sister-in-law celebrants. ni Brother pa? Si Ryan po. Ay, si Ryan. Si Ryan ang nag-birthday. Kahapon. Kahapon. Yeah, happy birthday, Ryan. Happy birthday, Rose, nung 22. Happy birthday, Granel, sa 27. And happy birthday din sa anak ni si Zeni Tagupa. I know 25 yung uwi din ng anak niya. So, coming back here in the Philippines. So, again, thank you sa lahat-lahat po. Thank you, Sister Tess Raimundo, Sister Zeri Ureria. Thank you, Sister Ludi Gabriel, for joining us this morning. Levi Zata Zonyo, mga bago po ito. And thank you also. Sorry po, may reaction po kami. Nag-react po itong inuupuan po namin. Wala pong nangyaring masama. So, medyo Bumigay lang po yung bumigay lang upuan. ng konti. Okay, so, Brother Roy? Happy birthday to